Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Amanda kay Savannah nang mapansing balisa ito. Sa ilang araw na pananatili nito sa bahay, nagkapalagayang loob na sila. Nakikita niya ang kanyang sarili dito. Ramdam niya kung gaano nito kamahal si Lucas at nagawa nitong tanggapin kung ano man ang tunay nitong pagkatao. Hanga rin siya sa katapangan nito. Kung naging ganito rin sana siya katapang, hindi na sana humantong sa ilang taong paghihiwalay ang pagsasama nila ni Janice. Ang dami pa nilang pinagdaan ng problema bago nila naayos ang relasyon nila dahil pareho silang naduwag magsabi ng totoong nararamdaman. Nag-aalala ako para kay Lucas, sabi nito sa kanya. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Anito, Savannah, baka nakakalimutan mong mafia boss si Lucas. Paalala niya rito. Alam na alam niya kung anong ginagawa niya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Bumuntong hininga ito ng malalim. Ang totoo masigit kong pinag-aalala, kung makikipagbalikan siya kay Sarah. Sabi nito sa kanya. Para kasing hanging ang status ng relationship namin ngayon eh. Sa sobrang inis na kasi sa akin, hinamon niya ako ng hiwalayan. Tinanggap ko naman. Kaya hindi ko alam kung kami pa ba or what ngayon. Sabi nito na hindi mapakali. Nakita niyang ilang beses itong pinaputok ang mga daliri sa kamay. Isang sinyalis na tensyonado ito. Nakailang beses rin itong bumuntong hininga ng malalim. Alam niyang nararamdaman nito dahil ilang beses na rin yung pinagdaanan niya noon. Mabuti na lamang ngayon kampanteng-kampante na siya sa pagsasama nila ni Janice. Secure na rin na siya lamang ang mahal nito at hindi na ito maghahanap pa ng ibang babae. Alam mo, kung talagang kayo ang para sa isa't isa, kahit anong mangyari, kayo pa rin sa huli. Pagbibigay assurance niya kay Savannah. What if hindi pala talaga kami ang para sa isa't isa? Parang maiiyak na tanong nito sa kanya. Mahal na mahal ko si Lucas. Hindi ko akalain na kaya ko muling magmahal ng ganito. Hindi ko na siguro kakayanin kapag pati ito na wala pa. Listen, Savannah. Kahit anong mangyari palagi mo yung kakayanin. Kung talagang hindi kayo para sa isa't isa, wala kang magagawa sa universe. Kahit anong mangyari, gagawa at gagawa ang tadhana para magkalapit kayong muli. Sabi niya rito, maniwala ka sa akin. Subok na subok ko na yan. Pero di ko naman gustong maghiwalay kami din. After 2 years, saka ulit kami magkakasama. Kagaya na sa inyo ng asawa mo. Life is too short. Ayoko ng ganun. Gusto kong kami talaga. Anito sa kanya. Then bakit mo tinanggap ang hamon niya? Bakit hindi mo binaba ang pride mo, kundi mo naman pala kaya makipaghiwalay sa kanya? Iyon na nga ang pagkakamali ko eh. Gusto ko siyang tawagan kaya alam. Alam mo naman ang mga lalaki. The more na pinapakita mong dead na dead ka sa kanila, the more na nanlalamig at naghahanap ng mas exciting. Sabi nitong nagbuga na naman ng isang malalim na hininga, saka tumiim ang tingin sa kanya. Ano ba dapat kong gawin, Amanda? Wala kang dapat na gawin, kundi magtiwala, Savannah. Magtiwala ka sa pagmamahal niya, at pwede ba, huwag ka masyado magpa-stress? Relax ka lang, okay? Mabuti pa magmerienda muna tayo. May niluto ako masarap na kakanin. Lika! Masarap ka ulam ng kape ang Maha Blanca. Gustong payapain ni Savannah ang sarili. And yet kahit anong gawin niya, kung ano-ano talagang gumugulo sa isipan niya. Tinawagan niya ang ina, ngunit saglit lang siya nitong kinausap dahil makikipagkita raw ito kay Lucas. Na-excite nga siya kaagad pagkarinig sa pangalan ng lalaki. Ngunit hindi na niya na-entertain pa ang mga tanong niya. Sa halip ay sinabihan siya nito na mamaya na lamang sila mag-usap. Nakasimangot na naupo siya sa mahabang couch. Maski si mother tamad na makapag-usap sa akin. Naghihinanakit na daing niya kay Amanda habang nakatingin sa hinihiwang Maha Blanca na niluto nito. Nagsali nito ng isang slice sa platito at inilapag sa mesa sa tapat niya. Kumain ka na nga muna. Makakalimutan mo kahit pangalan mo once matikman mo yan. Pabirong sabi nito sa kanya. Tumikim siya ng maha at napangiti siya. Masarap nga. Pwede natin gawing business to ha? Aniya sa babae. Yan nga rin ang sabi sa akin ni Janice eh. Humigop siya ng kape. Saka muling tumingin kay Amanda. Nakakainggit ka? Gusto kong ganito rin lang ang kakampante ang buhay ko.
Kailan kaya darating yung ganito na walang tensyon akong ninaalala? Bago ako dumating sa ganito, napakarami muna ng mga trials at gulo na pinagdaanan namin ni Janice. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, hindi madali ang maging asawa ng isang mafia. Kaya nga gabi-gabi kong pinagdarasal na sana hindi niya nabalikan ang dati niyang buhay. Hindi na baling hindi ganun karami ang pera namin, as long as safe kami at walang gulo. Oo nga, mahirap pero ewan ko ba? Parang hindi na ako nagulat nung ipinagtapat niya sa akin ang tungkol sa kanya. Siguro mas matimbang yung pagmamahal na nararamdaman ko kaysa sa takot. Pero syempre, gusto kong pagdating ng araw, talikuran niya na ang pagiging mafia. Kaso sa pagkakaalam ko, buong angka ng mga Sandehas member ng mafia. Doon ka sa father ni Lucas mag-ingat at sa ex-wife niya. Ang sabi sa akin ni Janice, hindi basta-basta ang father nun at mahirap na kalaban. Hindi pwedeng naghihintay lang ako dito. Kailangan kong kumilos sa Amanda. Matutulungan mo ba ako? Hindi ito makasagot. Nakita niyang napalunok pa ito. Waring nag-aalangan na sagutin ang tanong niya. Alam niyang kabilin-bilinan ni Lucas na huwag siyang hahayaang makalis. Mahigpit rin ang security sa lugar. Please, Amanda. Savannah, alam mo naman hanggat maaari iniiwasan kung magkaroon kami ng pagtatalunan ni Janice. Besides, masyado mapanganib kung aalis ka. Mas mabuting hintayin mo na lang ang tawag ni Lucas, okay? I'm sure kayang-kaya nun ang lahat ng mga problemang kinakaharap niya ngayon. Hindi ba kaya ka nga niya pinalayo para makapag-concentrate siyang mabuti sa mga gagawin niya? Pero ayoko naghihintay lang ako ng resulta. Ang hirap ng ganitong wala man lang ako magawa. Paliwanag niya. Hindi ba yan naman ang hiling niya sa'yo? Maghintay ka lang at magtiwala sa kanya? Helpless na napahinga siya ng malalim. Hating gabi na makatanggap si Lucas ng tawag mula kay Sarah. Gusto nito makipagkita sa kanya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Pinuntahan kaagad niya ito sa lugar na sinabi nito. Sa isang liblib na lugar sa labas ng Maynila. Isang bagong hideout ito ni Sarah. Ipinarada niya ang kanyang motor sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Saka hinubad ang suot na helmet. Medyo madilim ang paligid. Ang tanging pinagmumulan lang ng liwanag ay ang solar lamp post mula sa tabi ng isang sementadong bungalow type na bahay. Maingat na humakbang siya patungo sa bahay. Alam niyang may binabalak si Sarah kaya kailangan niya maging listo. Hindi na niya ito kilala. Pakiramdam niya ibang tao na ito ngayon. Hindi na niya kayang basahin ang tumatakbo sa utak nito. Malayong malayo na ito sa dating Sarah na minahal niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Medyo nasilaw pa siya sa liwanag ng spotlight na tumutok sa kanyang muka. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis. Dinig niyang sabi ni Sarah sa kanya. Unti-unting lumiwanag ang buong kapaligiran. Nagulat siya na makitang kasama nito ang mag-asawang kumupkop kay Savannah. Nakangisi ang mga ito sa kanya. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya si Sarah. Bakit kayo magkakasama? Anong gimmick na naman ba to? Nagtatakang tanong niya bagmat parang nakukutuban na niya ang kasunod ditong sasabihin. Don't tell me magkasabot kayo para paglaruan ng... You're right, Lucas. Meet my biological parents. Rolando and Aniseta Mondragon. Sabi ni Sarah sa kanya. Natigilan siya. Nagulat ka bang ang nag-apon kay Savannah ay ang biological parents ko, ha, Lucas? Anitong napatawa. Natawa rin ng dalawang matanda. Tumayo ang matandang lalaki at bahagyang lumapit sa kanya. Lahat ng pangyayari sa buhay ni Savannah, sinadya namin mangyari sa kanya. Actually, kami ang nagtulak kay Leon para pagplanuhan siyang patayin. Naguluhan siya. Nagkibit ng balikat ang matandang lalaki. Well, somehow, parang orchestrated ang lahat. Not that intusa namin patayin niya si Savannah, but knowing how greedy Leon is, alam namin gagawin niya yon. Considering hindi naman niya talaga mahal si Savannah. Pero bakit? Mas lalong naguguluhan at tanong niya. Dahil si Arturo, na tumhata yung bodyguard namin, ang totoo nagmamay-ari ng lahat ng aming kayamanan. Si Sarah ang sumagot. Complicated, right? Binuntis niya si Marlene para magkaroon ng tagapagmana. Hindi alam ni Marlene kung ano ang tunay na pagkatao ni Arturo. Ang buong akala nito isa lamang itong pobre na nagtatrabaho sa amin. Hindi niya alam
Nagpapanggap lang si Arturo para itago ang tunay niyang pagkatao. Kami lang ang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Sabi naman matandang lalaki sa kanya. Ang totoo, si Arturo ay nagmula sa isang royal family sa Middle East. Itinago siya dito ng kanyang pamilya. Kaya para masolo namin ang kanyang yaman, pinatay namin siya. Ngunit napag-alaman naming hinahanap ng pamilya niya sa Middle East ang anak nito. Kaya nagpanggap ako may cancer. Inilapit ko sa iyo si Savannah. Binigyan kita ng idea na kopyahin mo ang mukha ko sa kanya. Talagang sinadya ako mapalitan ng kanyang katauhan, sabi ni Sarah. Pero, napailing siya. Bakit hindi niyo lang siya pinatay noon kung gusto niyong masolo ang kanyang kayamanan? Dahil hindi namin makukuha ang yaman ni Arturo kapag na-declare na patay na si Savannah. At least, kung nawawala lang siya, madali lang para sa aming maisagawa ang lahat. Sabi ng matandang lalaki sa kanya. Natigilan siya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit siya inutusan ng ama na pasukin ang opisina ng mga Mondragon at papirmahin si Savannah sa isang blankong kontrata. Pati siya ginamit ng mga ito. Kasabwat niyo rin si Papa? Natawa si Sarah. Kinuha nito ang remote at pinindot iyon. Mula sa screen, lumabas ang video ng kanyang ama. Nakagapos ito at bubog sarado habang nakatutok ang dalawang Armalite sa ulo. Napayukom ang kanyang kamao. Kaya pala hindi sinasagot ng ama ang tawag niya. Bihag na pala ito ng grupo ni Sarah. Ibig sabihin, kagaya niya napaikot rin ito ng buong pamilya ni Sarah. Kung hindi mo dadalhin sa akin si Savannah, manganganib ang buhay ng ama mo, sagot ni Sarah sa kanya. Too bad, mahal ko ang tatay mo dahil mahal na mahal ka rin niya. Pero I'm hitting two birds with one stone. Masusolo na kita. Mapupunta pa sa amin ang kayamanan para kay Savannah. And we will live happily ever after, Lucas. Nakangising sabi nito sa kanya. Makokontrol natin ang buong mundo. Hindi siya kumikibo. Ayaw niya matrigger ito. Kailangan maging maingat siya sa bawat sasabihin niya. Lalo pat hawak ng mga ito ang buhay ng kanyang ama. But damn it, iniisip pa lamang niyang makakasama niya. Ang babaeng ito, nangingilabot na siya. Hindi ito ang babaeng minahal niya. Hindi niya maatim na magmahal ng isang babaeng may ganitong pag-iisip. Para tuloy, napakapangit ng pagmumukha nito para sa kanyang paningin. Inabot nito ang telepono sa kanya. Tawagan mo na si Savannah. Ano bang kailangan niyang gawin? Naghihintay ako, Lucas. O hindi mo na makikita pa ang ama mo? Babala ni Sarah sa kanya. Savannah! Nakangising bati ni Sarah na makita niya ito sa kamera. Kitang-kita niya ang pagkadisgusto sa mukha nito na makita siya. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba natutuwang makita mo ako? Anong ginawa mo kay Lucas? Puno ng pag-aalala sa mukha nito. Don't worry, wala pa akong ginagawa sa kanya. Pero kapag hindi ka nagpakita sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Hindi ako nagbibiro, Savannah. Kakayanin kong mawala siya sa akin kapalit ng kamatayan mo. How about you? Handa ka bang makita siyang wala ng buhay? No! Asan ka? Hindi ako natatakot sa'yo. Matapang na sigaw nito. Nilingon niya si Lucas sa kwarto. Hindi niya akalain kayang isakripisyo ni Savannah ang sariling buhay para kay Lucas. Bagay na kahit kailan, hinding-hindi niya magagawa. Mahal niya si Lucas ngunit syempre pa, mas mahal niya ang kanyang buhay. Hindi siya kasing tanga ni Savannah pagdating sa pag-ibig. I'll tell you kung nasang lugar kami. Pero siguraduhin mong mag-isa kang darating dito. Sa oras na malaman kung may kasama kang iba, malilintikan ka sa akin. Babala niya rito. Saka pinindot ang end button ng mobile phone. Nahawak niya at pangiting-ngiting pumasok sa kwartong pinaroroonan ni Lucas. Hayop ka, Sarah. Sa oras na may mangyaring masama kay Savannah, papatayin kita. Galit na sigaw ni Lucas sa kanya. Ako pa ba ang tatakutin mo? Matapang na tanong niya rito. Hinawakan niya ito sa mukha. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako basta-bastang kalaban, Lucas. Ani niya rito saka sinabayan ito ng malakas na tawa. Ito bang sinasabi mong pagsasakripisyo para sasamahan natin, ha? Sumbat niya rito. Oo, Lucas. Para sa samahan, kaya ko to ginagawa. Kapag ako na ang namumuno ng organisasyon, babaguhin ko ang lahat ng patakaran.
Sisiguraduhin ko ang organisasyong ito ang magpapatakbo ng buong mundo. Ang magiging sunod-sunuran na lamang ng ibang organisasyon. Kitang-kita niya ang pagtitiim ng mga bagang nito. Mas lalo siyang na-excite habang nai-imagine ang mundo sa kanyang mga kamay. Dapat maging proud ka sa akin, Lucas. Aniya sa lalaki. You were insane. Dismayadong sabi nito sa kanya. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag hawak ko na ang buong organisasyon, wala ka na magagawa kundi ang sundin ako. Tinignan niya ito na may pang-aakit sa mga mata. Makikinabang ka rin naman sa bagong patakaran, Lucas. Dinuroan siya nito sa muka. Saka tinignan na masama. Huwag mo kong isali sa kabaliwan mo. Dumilim ang kanyang muka. Hinugot niya ang baril sa bulsa at tinutok dito. Damn you. Wala kang karapatang bastusin ako. Hindi ako mangingimim, patayin ka. Singhal niya rito. Saka tinadyakan nito ng ubod ng lakas at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Hawak ni Sarah ang mag-ama? Gulat na tanong ni Janice nang sabihin dito ni Savannah mga sinabi ni Sarah. Alam ko sinadya ni Lucas na numero ko ang tawagan niya para makausap ka. Palagay ko humihingi siya ng tulong ko at ng buong grupo. Janice, parang gusto magprotesta ni Amanda, ngunit hindi na nito tinuloy pa ang sasabihin. Sa halip tumanguna lamang ito. Alam mo kung anong dapat gawin. Nagtitiwalang sabi nito sa asawa. Niyakap ito mahigpit ni Janice. Salamat sa tiwala. Ani itong humalik sa noo ng asawa, saka lumingon sa kanya. Tayo na. Sa daan na natin pagplanuhan kung anong dapat natin gawin. Sabi nito sa kanya. Mag-iingat kayo, sabi ni Amanda sa kanila. Ginagap nito ang isang kamay niya. Savannah, huwag kang gagawa ng isang bagay na ikakapahamak ninyo ha. Huwag mong pairalin ang emosyon mo. Makinig ka lang sa sasabihin ni Janice kung gusto mo maging matagumpay ang lakad nyo. Tumango siya rito. Sa kasalukuyan wala siyang ibang nasa isip kundi ang kaligtasan ni Lucas. Handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang dito. Kaya nga kahit mapanganib, hindi siya natatakot na muling makipagtuos kay Sarah. Parang gustong pagsisihan ni Lucas na hinayaan niyang makausap ni Sarah si Savannah. Nag-aalala siya sa mga padalos-dalos nitong kilos. Pero nagtitiwala naman siya kay Janice. Alam niyang hindi nito pababayaan si Savannah. In fact, kaya nga numero ni Janice ang denial niya. Alam niyang matutulungan ni siya nito. At alam niyang matutulugan nito kung bakit ang lalaking hinahanap ni Savannah sa halip na diretso niya na lamang itong kontakin sa cellphone nito. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Alam niyang naintindihan na ni Janice na nasa panganib siya. Umaasa na lamang siyang anuman ang sabihin ni Janice kay Savannah, makikipag-cooperate ito at hindi gagawa ng sariling desisyon na maaaring ikapahamak ng sino man sa kanila.